Ako ang presidente ng bansa. Ako ang masusunod kahit ano pa ang mangyari. Ipalilipit ko ang lahat ng mga adik, drug lords at kriminal sa buong bansa. Pero hindi kasama ang mga kasabwat ko at yung nagbibigay sa akin ng aking komisyon. Paunawa, ang video na inyong matutunghayan ay katang-isip lamang. Ang lahat ng mga tauhan na ginamit dito at ang mga pangyayaring naganap ay pawang likhang isip lamang. Kung mayroon man itong pagkakahawig sa tunay na buhay, sa tao na bubuhay man o namayapa na, ito ay hindi sinasadya, bagkus ay nagkataon lamang. Paano kung sa isang iglap ay magising kang nasa harap ka na lang ng pintuan sa kalangitan? Wala kang abogado, walang backer, walang kapangyarihan, walang posisyon, kundi isang aklat lang at ang tungkol sa buong buhay mo dito ay nakasulat lahat. Sa kwentong ito, isang dating kapangyarihang pangulo ng isang bansa ang haharap sa katotohanan. At ang desisyon sa huli ang siyang magtatakda ng kanyang walang hanggang kapalaran. Panoorin ninyo ito hanggang sa dulo upang malaman ninyo kung ano ang kanyang naging kapalaran. Simulan na natin. Now na! Nasaan na ako? Ito na ba ang tinatawag nilang langit? Nasa bungad ka ng walang hanggan, Ginoong Rodriguez. Kung ito ang langit, bakit ikaw ang humaharang sa akin? Kilala mo ba kung sino ako? Kilala kita, Ginoong Rodriguez. Rodriguez ang dating pangulo ng isang bansa. Maraming utos mo ang nagbunga ng kamatayan ng mga inosente. Ginawa ko lang kung ano ang kinakailangan para sa kaayusan. Ang bawat utos mo ay may kapalit. Ang bawat buhay na kinitil mo ay may halaga. Sila'y mga kriminal at adik, hindi sila mga inosente. Ako ang nagpapasya kung sino lang ang dapat mabuhay. Wala kang karapatan na kumuha ng buhay nang hindi naman ikaw ang nagbigay nito. Ang buhay nila ay hindi mo pag-aari. Bakit nawawala ang liwanag sa pangalan ko sa aklat? Dahil hindi ito kailanman magniningning sa mga walang pananampalataya. Napag-isip-isip mo na ba kung gaano kalaki ang mga kasalanang ginawa mo sa lupa? Malaking kasalanan sa Diyos ang pagkitil mo sa buhay ng mga tao sa lupa. Hindi na ako masyadong nakapag-isip-isip. Gusto ko pumatay na lang. Hindi ko pinagsisisihan ang mga ginawa ko. Ginawa ko lang kung ano ang narapat para sa bayan ko. Kung ganun, sadyang pinili mo talaga ang magkasala sa Diyos na hindi mo kinilala. Ano ito? Hindi naman totoong may impyerno. Iyan ang buong akala mo. Ito ang eternal destination na pinili mo. Hindi pwede ito! Teka muna! Naway natutunan mo ano ang katotohanan. Ang sinumang hindi kumikilala sa Diyos, walang respeto sa buhay ng tao, ay may malaking pananagutan sa Diyos at may impyernong naghihintay sa Kanya. Sa harap ng walang hanggan, hindi titulong hinahanap kundi ang tanging katotohanan lamang. Hindi kapangyarihan, kundi ang kalooban ng ating puso nating lahat. Ang kwentong ito, bagamat maiksi lamang, ay isang paalala at babala sa atin na ang bawat aksyon na ating ginagawa ay may bungang naghihintay sa hinaharap. Ang aking tanong sa iyo ngayon, kung ikaw ay nakatayo sa harap na aklat ng buhay, ay matatagpuan ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? At papayagan ka bang makapasok sa kaharian ng langit? Ano ang magiging dahilan o rason mo para pahintulutong ka makapasok sa kaharian ng Diyos? Maaari mo bang i-share sa comment box ang iyong dahilan kung bakit dapat ka lang papasukin sa kaharian ng langit? Minsan, ang isang simpleng kwento na patulad nito ay maaaring makapagpabago sa buhay ng isang tao, katulad mo.